Breaking news, Coco Martin, pumanaw sa isang karumal-dumal na aksidente sa sasakyan noong Abril 28, 2025. Mga shocking na detalye inilantad. Manila, isang malagim na trahedya ang yumanig sa buong industriya ng showbiz ngayong araw. Si Coco Martin, ang tinaguriang key-prinsipe ng indie films ng Pilipinas, ay nasawi sa isang brutal na aksidente sa sasakyan sa kahabaan ng North Luzon Expressway noong madaling araw ng Abril 28, 2025. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, bandang alas -3:27 ng umaga nang mangyari ang insidente. Si Coco ay nagmamaneho mag-isa ng kanyang mamahaling sports car, isang itim na Lamborghini Aventador, matapos umanong dumalo sa isang private after-party ng mga bigating artista. Hindi umano siya nakasuot ng seatbelt sa mga oras na iyon. Mga saksi sa lugar ang nagsabing tila nawala ng kontrol si Coco sa sasakyan matapos ang isang matalim na kurbada. Malakas ang hinala na maaaring over-fatigue o alcohol intoxication ang isa sa mga dahilan. Ang kanyang sasakyan ay sumalpok sa konkretong barrier, gumulong ng maraming beses sa ere, at tuluyang sumabog. Ang katawan ni Coco ay natagpuan sa labas ng nawasak na kotse, halos hindi na makilala, ayon sa initial report ng pulisya. Isang video clip ng aksidente na kuha mula sa dashcam ng kasunod na sasakyan ay agad na kumalat online, nagdulot ng matinding histerya at pagdadalamhati mula sa mga tagahanga. Ito na ang pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng entertainment industry, ayon kay Direk Cathy Garcia Molina, isa sa mga malapit na kaibigan ni Coco. Isang karera na naputol sa kasagsagan ng tagumpay. Si Rodel Luis Nacianceno, kilala sa screen name na Coco Martin, ay isinilang noong Disyembre 1, 1981 sa Novaliches, Quezon City. Sa mahigit 2 dekada sa industriya, siya ay naging isa sa pinakakilalang aktor hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Nagsimula siya bilang isang indie actor, umaarte sa mga low-budget films, kung saan lumutang agad ang kanyang kakaibang talento. Hindi naglaon, siya ay napansin ng mainstream media at sumikat ng husto. Mga blockbuster teleserye tulad ng Ki Walang Hanggan, Ang Probinsyano, at Batang Quiapo ang nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang tunay na hari ng primetime. Sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagkumbaba at inalay ang kanyang tagumpay sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Misteryosong gabing nagbabadya ng trahedya. Ayon sa mga insider, ilang oras bago ang aksidente, nakita raw si Coco sa isang exclusive na party na ginanap sa isang sikat na hotel sa Makati. Ayon sa isang nakilalang source, tila hindi raw karaniwang masaya si Coco. May mga nagkwento na nakitang umiiyak siya sa isang sulok habang hawak-hawak ang kanyang telepono, tila may mabigat na pinagdadaanan. Hindi siya yung usual na masigla. Parang may dinaramdam siya, parang may problema, kwento ng isang party guest. May mga haka-haka ngayon na maaaring nagkaroon siya ng matinding depresyon o problema sa personal na buhay, isang anggulo na masusing iniimbestigahan ng mga otoridad. May mga text messages umano siyang ipinadala bago ang aksidente na may mga linyang. Pagod na ako di. Patawad sa lahat di. Ang mga mensaheng ito ay nagpapalakas sa teorya na hindi aksidente, kundi posibleng intentional ang naging sanhi ng trahedya. Isang espekulasyon na ngayon ay nagiging viral sa social media. Pagluha ng buong bansa. Pagkalat ng balita, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa-artista, politiko, at milyon-milyong tagahanga. Nagdeklara ang ABS-CBN ang 3 araw ng pagdadalamhati bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa industriya ng telebisyon at pelikula. Si Vice Ganda, malapit na kaibigan ni Coco, ay nag-tweet ng, "Hindi ko matanggap. Hindi kita makakalimutan, kapatid. Paalam, Coco." Si Lovie Poy naman ay nagsabi, "Wala nang katulad mo. Mahal ka namin, Coco." Mga simpleng kataga ngunit ramdam ang bigat at sakit na dulot ng kanyang pagpanaw. Mga tanong na bumabagabag. Habang ipinagluluksa ng bansa ang pagpanaw ng isang alamat, maraming tanong ang bumabalot sa insidente. Totoo bang may pinagdadaanan si Coco sa personal na buhay na hindi niya naibahagi sa publiko? May foul play bang sangkot sa aksidente? Ano ang tunay na dahilan kung bakit nagmamadali siyang umalis sa party? Isang task force mula sa Highway Patrol Group ang itinalaga upang muling siya sa atin ang lahat ng anggulo, kabilang ang pagkuha ng mga footage,
mula sa mga dinaanan niyang kalye at pagsusuri sa kanyang blood alcohol level. Isang alamat na hindi mamamatay. Sa kanyang pagpanaw, si Coco Martin ay hindi basta mawawala, mananatili siyang buhay sa puso ng bawat Pilipino na humanga sa kanyang sining, determinasyon at kabutihan ng puso. Mula sa simpleng batang nangangarap sa Novaliches hanggang sa pagiging isang pambansang kayamanan ng sining at kultura, ang kwento ni Coco ay inspirasyon para sa milyon-milyon. Isang alamat. Isang bayani ng modernong pelikula. Isang kaluluwang kayo ay lumilipad sa kalangitan ng mga bituin. Ang buhay na pinanday ng pagsubok. Ang murang edad ni Deng, ang batang si Rodel Luis Nacianceno, ay hindi naging madali. Ang alaala ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay matagal na kirot na hindi kailanman tuluyang naghilom. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng kalungkutan, pinili niyang maging matatag. Ang kanyang lola, ang tanging ilaw ng kanyang mundo, ang siyang naging sandigan niya sa lahat ng pagsubok. Laging sinasabi ng lola ko, kung gusto mong maabot ang mga bituin, kailangan mong maging handa na madapa at masaktan, minsang ikinuwento ni Coco sa isang panayam. Ang pagmamahal at sakripisyo ng kanyang lola ang nagsilbing gasolina ng kanyang walang sawang pagsusumikap. Sa bawat gabi na siya ay natutulog ng kumakalam ang sikmura, sa bawat araw na kinakaharap niya ang kawalang katiyakan, pinanghahawakan niya ang pangarap, ang makapagbigay ng maayos na buhay sa kanyang pamilya. Ang panibagong simula. Buhay overseas. Dahil sa kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya, sumubok si Coco na makipagsapalaran sa ibang bansa. Sa edad na 25, iniwan niya ang Pilipinas at nagtungo sa Alberta, Canada. Doon, sa malamig at banyagang lupaing iyon, siya ay nagtrabaho bilang gwardiya at janitor sa isang kasino, isang trabaho na para sa marami ay hindi marangal, ngunit para kay Coco, iyon ay isang hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Araw-araw, habang naglilinis ng sahig o nagbabantay ng pinto, pinapantasya niya sa kanyang isipan ang mga eksena kung saan siya ay umaarte sa harap ng kamera, ipinapakita ang buong puso sa bawat linya at emosyon. Kahit pagod, kahit madalas hindi pinapansin, hindi kailanman namatay ang apoy ng kanyang pag-asa. Sa kanyang mga libreng oras, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi niya pinabayaang maputol ang edukasyon sapagkat naniniwala siya na ang kaalaman ang tunay na kayamanan ng isang tao. Kaya't nakapagtapos siya ng Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts, isang patunay ng kanyang disiplina at dedikasyon. Ang pagbabalik at pagtupad sa pangarap. Matapos ang kanyang pakikipagsapalaran sa Canada, bumalik si Coco sa Pilipinas, walang kayamanan, ngunit puno ng aral at karanasan. Muling sumabak siya sa mundo ng indie films, kung saan sa kabila ng kakarampot na bayad, binigay niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa bawat eksena. Mas mahalaga sa akin ang matutunan at maramdaman ng tao ang pelikula, kaysa sa laki ng kinikita ko, ang madalas niyang sabihin noon. Unti-unting napansin ang kanyang galing. Sa mga pelikula tulad ng Masahista at Serbis, umani siya ng mga parangal dito at sa ibang bansa. Naging ehemplo siya ng isang aktor na hindi lang umaarte para sa kamera, kundi para sa sining at katotohanan. Hindi nagtagal, tinanggap siya ng malalaking istasyon ng telebisyon. Sumikat siya sa mga teleserye at kalaunan ay naging isa sa mga pinakasikat at pinakaminamahal na artista sa Pilipinas, lalo na sa kanyang pambihirang pagganap bilang Cardo Dalisay sa Gijet ang Probinsyano, isang karakter na nagsilbing simbolo ng katapangan at katapatan ng isang tunay na Pilipino. Ang lihim na pusong nagmamahal. Sa kabila ng kasikatan, nanatiling pribado si Coco tungkol sa kanyang personal na buhay. Iilan lamang ang nakakaalam ng lalim ng kanyang pagmamahal sa pamilya, lalo na sa kanyang lola, na hanggang sa huling sandali ay kasama niya sa kanyang bahay. Marami ang nagsasabing si Coco ay isang old soul, mapagmahal, marunong rumespeto sa matatanda, hindi kailanman nakakalimot sa pinanggalingan niya. Kung may utang ako sa buhay ko, ito ay sa lola ko, sabi niya minsan sa isang award speech habang halos maiyak sa entablado. Ang simpleng bahay na kinalakihan niya sa Novaliches ay hindi kailanman kinalimutan ni Coco, kahit na siya ay nagkaroon na ng malalaking ari-arian, mamahaling sasakyan at kasikatan. Ang biglaang pagtatapos. Kaya't nang mangyari ang trahedya noong Abril 28, 2025, maraming puso ang naduro. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng isang mahusay na artista, kundi dahil sa pagkawala ng isang anak ng bayan na pinanday ng hirap, lumaban ng patas, at nagtagumpay ng buong dangal.
Ang mga tanong tungkol sa misteryosong gabing iyon, ang pag-iyak niya sa party, ang kanyang mga cryptic na mensahe, ay lalong nagpaigting sa kalungkutan ng sambayanan. Hindi lamang aksidente ang iniisip ng marami. May mga nagsasabing maaaring may malalim na hinanakit o problema si Coco na hindi niya kayang ibahagi kahit sa pinakamalalapit niyang kaibigan. Isang pagpupugay sa alamat. Sa mga panahong darating, ang kanyang mga pelikula, ang kanyang mga palabas, at ang kanyang kwento ng pagsusumikap ay mananatiling buhay. Ang batang si Deng mula Novaliches, na minsang pinangarap lamang ang maging artista habang naglilinis ng sahig sa isang kasino sa Canada, ay ngayon ay naging alamat na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng kulturang Pilipino. Coco Martin, hindi lamang isang pangalan sa credits. Isa siyang inspirasyon. Isa siyang alamat. Isang bayani ng makabagong Pilipino. At kahit tuluyan nang bumaba ang kanyang kortina sa mundo ng mortal, sa puso ng bawat Pilipino, si Coco ay mananatiling nakangiti sa entablado ng ating mga alaala. Ang mahaba at makulay na landas sa tagumpay ni Coco Martin. Matapos ang kanyang mapait na karanasan sa Canada, muling bumalik si Coco Martin sa Pilipinas, hindi bilang isang ordinaryong mamamayan, kundi bilang isang taong handang suungin ang mundo ng showbiz na hindi niya noon pinangarap. Bagamat hindi niya talaga plinano ang maging artista, ang tadhana mismo ang nagtulak sa kanya papunta sa industriyang ito. Isang araw noong 2001, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, inalok siya ng isang direktor na gumanap ng maliit na papel sa isang pelikulang indie na pinamagatang Love Text. Sa proyektong iyon, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan, Rodel Nacianceno. Sunod-sunod ang kanyang paglahok sa iba pang mga indie films, at bagamat hindi pa siya noon ganap na nahuhumaling sa pag-arte, nagsimula nang mamulat ang kanyang puso sa sining ng pelikula. Kasabay nito, lumabas din siya sa ilang mga commercials, subalit sa kabila ng dumaraming oportunidad, pinili pa rin ni Coco na bumalik sa kanyang pag-aaral sa National College of Business and Arts, sapagkat sa panahong iyon, hindi pa niya nakikita ang sarili sa mundo ng showbiz. Ang unang hakbang patungo sa stardom. Taong 2005 ang naging turning point ng kanyang karera. Sa ilalim ng direksyon ng premyadong direktor na si Brillante Mendoza, binigyan siya ng oportunidad na gumanap bilang pangunahing karakter sa pelikulang Masahista. Hindi lamang nagtagumpay ang pelikula, ito pa ay nanalo ng pinakamahusay na pelikula sa 58 di Locarno International Film Festival sa Switzerland. Hindi naglaon dahil sa kanyang matapang at makatotohanang pagganap sa Masahista. Iginawad sa kanya ang pinakamahusay na aktor ng gawad ng manunuri ng pelikulang Pilipino noong 2006. Subalit sa kabila ng tagumpay, hindi pa rin naging madali ang lahat para kay Coco. Habang itinatanghal ang Masahista sa Toronto International Film Festival, sinubukan niyang manatili sa Canada upang magsimula ng bagong buhay, umaasa na makakuha ng residency. Gayunman, matapos ang 9 na buwan ng pakikipagsapalaran, napilitan siyang bumalik sa Pilipinas dahil sa pagkabigo sa pag-aayos ng kanyang visa. Ang pag-angat kasama si Brillante Mendoza. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa kanyang kabiguan sa Canada, dumating ang isang bagong pag-asa. Muling inalok siya ni Brillante Mendoza ng pangunahing papel sa pelikulang Tirador. Muli, ipinakita ni Coco ang kanyang husay sa pag-arte, at sa tagumpay ng pelikula, tuluyan ng napatunayan ang kanyang kakayahan. Mula rito, naging matibay ang tambalan ni Coco Martin at Brillante Mendoza sa mundo ng independent films. Sumunod ang mga critically acclaimed na pelikula tulad ng Service, 2008 na itinampok sa Cannes Film Festival at naging kauna-unahang Filipino film na nakapasok sa competition section matapos ang mahigit 2 dekada. Kinatay, 2009 na nagpanalo kay Mendoza ng Best Director Award sa Cannes, habang pinuri naman si Coco para sa kanyang makatotohanang pagganap. Ang pagsibo ng Indie King G. Dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay sa mga indie films, tinagurian si Coco Martin bilang Indie King ng Pilipinas. Hindi lamang siya basta isang artista sa komersyo, siya ay kinikilala bilang isang tunay na aktor, isang mukha ng sining at katotohanan. Ilan pa sa mga pelikulang nagpatibay ng kanyang reputasyon ay Daybreak, isang matapang na pelikula na tumalakay sa kwento ng pag-ibig sa pagitan ng 2 lalaki. Kondo, isang psychological drama na humahamon sa emosyon ng manonood. J.
kung saan ginampanan niya ang papel ng isang baklang guro na pinatay, at dahil dito, nasungkit niya ang kanyang unang Gawad-urian Award bilang pinakamahusay na pangalawang aktor. Bagamat matagumpay siya sa pelikula, naging hamon naman sa kanya ang pagpasok sa telebisyon. Maraming VC producers noon ang nag-aalangan dahil sa imahe niyang sensual mula sa mga pelikulang indie. Natatakot sila na baka hindi ito tanggapin ng mas mainstream na audience, lalo na sa konserbatibong DC viewership ng Pilipinas. Ang pagsugod sa mundo ng telebisyon. Ngunit tulad ng dati, hindi nagpatalo si Coco Martin. Sa kanyang husay sa pag-arte at sa likas niyang karisma, napatunayan niya na siya ay hindi lamang pang-indie, kundi kaya ring mamayagpag sa primetime G. Noong 2007, lumipat siya sa Gave Network at lumabas sa mga palabas tulad ng Daisy 7. Hindi nagtagal, sumali rin siya sa isang boyband na tinatawag na The Studs, na binuo para sa entertainment ng kababaihan. Kasabay nito, hindi niya iniwan ang kanyang ugat sa independent films, patuloy na lumalaban sa pamamagitan ng mga proyekto tulad ng Daybreak at Jay, na parehong tumatalakay sa sensitibong tema ng LGBTQ panandang pandagdag, isang patunay ng kanyang tapang bilang aktor. Ang panibagong yugto ng tagumpay, pagsibol ng isang teleserye King. Noong 2008, opisyal na bumalik si Coco Martin sa ABS-CBN at naging bahagi ng pangunahing cast ng teleseryeng Ligaw na Bulaklak. Dito, unti-unti na siyang nakilala ng mas nakararaming manonood sa pamamagitan ng kanyang matapang at natural na pag-arte. Pagsapit ng 2009, ginampanan niya ang karakter ni Raymond sa hit teleserye na Tayong Dalawa na pinagbibidahan din ni Gerald Anderson at Jake Cuenca. Ang serye ay tumabo sa ratings at itinuturing na isa sa pinakamatagumpay ng dekada. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pagganap, iginawad kay Coco ang Best Drama Actor sa Star Awards for Television 2009, isang napakalaking hakbang sa kanyang karera. Kasunod ng Tayong Dalawa, napabilis ang pag-akyat ni Coco sa tugatog ng kasikatan. Sumabak siya sa isang afternoon drama na pinamagatang Nagsimula sa Puso, kung saan nakasama niya sina Maja Salvador, Jason Abalos at Nikki Gill. Sa parehong taon, formal siyang naging bahagi ng Star Magic, ang prestihiyosong talent management arm ng ABS-CBN. Paglawak ng saklaw, pagpasok sa mainstream at indie. Noong 2010, muling pinatunayan ni Coco ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pagsali sa cast ng primetime drama na Kung Tayo'y Magkakalayo, kung saan ipinamalas niya ang kanyang lalim sa pagganap. Hindi naglaon, binigyan siya ng lead role sa action series na Tonyong Bayawak, na nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang matatag na action star. Sa parehong taon, sabay niyang nilusob ang mainstream at indie scene. Sa pelikulang Sa'yo Lamang, isang family drama, pinakita niya ang kanyang kakayahang kumonekta sa mas malawak na audience. Sa indie film Kinatay naman, ginampanan niya si Pepoy, isang karakter na nagdala sa kanya sa internasyonal na eksena, nang ang pelikula iipalabas at magwagi sa Cannes Film Festival 2009. Ang pelikula, sa direksyon ni Brillante Mendoza, ay nanalo ng Best Director Award sa Cannes, isang makasaysayang tagumpay para sa pelikulang Pilipino. Hindi rin magpapahuli ang kanyang pagganap sa isang musical drama series na ipinakita ang kanyang kakayahan sa ibang genre. Ang Malaking Pagsabog, Minsan Lang Kita Ibigin. Ang tunay na game changer para kay Coco ay dumating noong 2011 nang pinagbidahan niya ang teleseryeng Minsan Lang Kita Ibigin. Dito, ginampanan niya ang challenging na papel ng kambal na sina Alexander at Javier Del Tierro, dalawang karakter na may magkasalungat na personalidad. Ang teleserye ay naging isang napakalaking hit sa Pilipinas, na nagpatunay na si Coco ay hindi lamang pang-indie, kundi isa ng tunay na primetime star. Dahil sa seryeng ito, nakatanggap siya ng maraming nominasyon at parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng IGIS, Golden Dove Awards, Golden Screen Awards, at Star Awards. Hindi rin nakaligtas sa mata ng mga tagahanga ang chemistry nila ni Maja Salvador, na ginampanan si Krista. Ang kwento ng kanilang pag-ibigan sa serye ay tinaguriang Filipino version ng kilalang love story ni Dao Mingsi at Sanche mula sa Meteor Garden. Sa kasikatan ng tambalan, nabuo ang fan club na tinatawag na Coco Jam, na hanggang ngayon ay nananatiling aktibo. Sa parehong taon, iginawad din kay Coco ang Dekada Award sa Gawad-urian 2011 bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa sining ng pelikula. Walang hanggan at ang pagsikat bilang national icon.
hindi pa tapos ang sunod-sunod na tagumpay. Noong 2012, bumida si Coco sa Walang Hanggan, isang teleserye na base sa klasikong pelikula Hihintayin Kita sa Langit. Sa teleseryeng ito, nakatambal niya si Julia Montes, na noon ay unang sabak sa mature roles. Ang kanilang tambalan ay hindi inaasahan, ngunit napakainit na tinanggap ng publiko, dahilan upang sila'y magkasama sa iba pang proyekto sa hinaharap. Ang teleserye ay nagmarka ng napakalaking rating at nagtaguyod ng Eternal Love theme na tumagos sa puso ng mga Pilipino. Kasabay nito, sumabak din siya sa Born to Love You, isang romantic film kung saan nakatambal niya ang singer na si Angeline Quinto. Bagamat plano rin niyang gumawa ng pelikula, kasama sina Judy Ann Santos at Maja Salvador sa proyektong pinamagatang Love Will Lead You Back, ito ay naantala ng walang katiyakan. Juan de la Cruz, ang superhero ng bayan. Sa kalagitnaan ng 2012, isang bagong proyekto ang isinilang, ang Juan de la Cruz. Bagamat hindi pinalad na maisali sa Manila Film Festival 2012, napagdesisyunan ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment na gawing primetime teleserye ito. Noong 2013, pinalabas ang Juan de la Cruz, kung saan ginampanan ni Coco ang isang itagapagtanggol ng kabutihan laban sa mga kasamaan. Kasama niya rito sina Erich Gonzalez, Albert Martinez, Aaron Villaflor, Eddie Garcia, Salsa Padilla at Gina Pareño. Ang teleserye ay isang napakalaking hit, pinag-uusapan gabi-gabi sa buong bansa, at lalo pang pinagtibay ang titulo ni Coco bilang teleserye king ng Pilipinas. Internasyonal na rekognisyon, maalaala mo kaya, Kamaod. Hindi lamang sa Pilipinas kinilala si Coco Martin. Sa pagtatapos ng 2012, nakamit niya ang papuri sa buong Asya sa pamamagitan ng episode ng Maalaala Mo, kaya na pinamagatang Kamao. Sa direksyon ni Dado Lumibao, isinabuhay ni Coco ang kwento ni Ramon, isang boksingerong lumaban hindi lamang sa ring kundi pati sa mga hamon ng buhay. Ang episodyong ito ay nagkamit ng special prize sa Pito DVCU International Drama Awards 2012 at nanalo rin sa Asia Pacific Broadcasting Union D Prize. Sa karagdagan, si Coco mismo ay nominado bilang Best Actor sa 15 DE Asian Television Awards, isang prestihiyosong pagkilala sa rehiyon. Ang pagpapatuloy ng pamamayagpag, ikaw lamang at tagumpay sa pelikula. Noong 2014 na, muling pinatunayan ni Coco Martin ang kanyang kahusayan sa pag-arte sa pamamagitan ng pagganap sa Ikaw Lamang, isang makasaysayang teleserye na tinaguri ang epic love story ng ABS-CBN. Sa seryeng ito, nakaparehan niya ang television princess ng Pilipinas na si Kim Chiu, pati na rin ang kanyang mga nakasama sa mga naunang proyekto tulad ni Julia Montes at Jake Cuenca para sa unang bahagi ng kwento, at si Keith Concepcion sa ikalawang bahagi. Ang Ikaw Lamang ay hindi lamang karaniwang teleserye, ito ay naging isang pambansang sensasyon. Umani ito ng napakataas na ratings at pinuri ng mga kritiko dahil sa malalim na kwento, magagandang production values, at mahusay na pagganap ng mga artista. Tinalo ng serye ang maraming kasabayang programa at itinalaga bilang pinaka-most watched GC program sa Pilipinas noong 2014 na. Hindi lamang sa telebisyon nagtagumpay ang Ikaw Lamang, kundi pati na rin sa social media, kung saan ito ay naging trending topic sa Twitter at Facebook sa buong mundo para sa mga Pilipino. Dahil sa tagumpay ng teleserye, lalong pinagtibay ang tambalan ni Coco Martin at Kim Chiu bilang isa sa mga pinaka-iniidolong love teams ng kanilang henerasyon. Pareho silang kinilala sa maraming award-giving bodies. Si Coco ay nanalo ng Best Actor sa Yahoo Celebrity Awards at Star Awards for Television. Si Kim naman ay tinanghal na Best Actress sa parehong mga parangal. Bukod dito, ilang ulit din na iginawad sa Ikaw Lamang ang titulong Best Series of the Year sa mga prestihiyosong award ceremonies sa bansa, lalo pang nagpapatunay sa kalidad ng proyekto at sa impluensya ni Coco sa industriya. Pagpapalawak ng saklaw mula teleserye patungong pelikula. Hindi lang sa telebisyon na mayagpag si Coco Martin noong 2014 na. Sa parehong taon, bumida siya sa romantic comedy film na Maybe This Time, kung saan nakatambal niya ang popstar royalty na si Sarah Geronimo. Ang pelikula ay nagpakita ng ibang anyo ni Coco, bilang isang charming at nakakakilig na leading man na malayo sa kanyang seryosong mga papel sa drama at aksyon. Dahil dito, mas lalo siyang minahal ng mas batang audience,
at napatunayan niya na kaya niyang magtagumpay sa iba't ibang genre ng entertainment. Hindi lamang iyon, sumabak din si Coco sa genre ng horror sa pamamagitan ng pelikulang Feng Shui 2, ang sequel ng kilalang pelikula noong 2004. Sa pelikulang ito, nakasama niya si Kris Aquino, ang key horror queen ng Pilipinas. Sa kabila ng matinding kompetisyon sa mga pelikula noong taon, Feng Shui 2 ay nagtala ng napakataas na box office earnings at pumangalawa bilang highest-grossing Filipino film of 2014 na. Buhay personal ni Coco Martin sa likod ng kamera. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan na tinatamasa ni Coco Martin, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya at intriga, lalo na pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Noong 2011, sa gitna ng kasikatan ng seryeng Minsan Lang Kita Ibigin, inamin mismo ni Coco na matagal na niyang hinahangaan at pinapangarap ang kanyang leading lady na si Maja Salvador. Ayon sa kanya, si Maja ang kanyang ideal woman, isang babae na hindi lamang maganda, kundi may angking talino, talento, at lakas ng loob na lubos niyang pinahahalagahan. Ang matamis nilang pagsasama sa serye ay tila nagpatuloy sa likod ng kamera. Ang kanilang relasyon na higit pa sa pagiging magkaibigan ay umabot sa sukdulan nang magkaroon ng mainit na insidente sa Star Magic Ball. Sa gitna ng ingranding gabi ng mga bituin, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sina Coco Martin at Mateo Gidicelli, ang dating kasintahan ni Maja, dahil umano sa pagsiselos. Ang balitang ito ay agad sumabog sa mga headlines ng showbiz news, at lalo pang pinainit ang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Coco at Maja. Bagaman kapansin-pansin ang kanilang matibay na koneksyon, kapwa pinili ni Coco at Maja na panatilihin ang kanilang pribadong buhay sa likod ng mga ngiti at katahimikan, hindi tahasang umaamin o nagkukumpirma ng kanilang romansa sa publiko. Usap-usapan tungkol sa anak. Hindi rin nakaligtas si Coco sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga aligasyon tungkol sa kanyang pagiging ama. Matagal nang umugong sa media ang balita na siya umano ay may anak na babae, si Nicole Beatrice, mula sa relasyon niya umano sa aktres na si Catherine Luna. Upang matapos ang mga haka-haka, si Coco mismo ang humarap sa publiko at inilantad ang resulta ng AV test na nagsasabing hindi siya ang biological father ng bata. Gayunpaman, sa kabila ng resulta, pinili pa rin ni Coco na ipagpatuloy ang kanyang responsibilidad. Ipinangako niya na susuportahan niya si Nicole Beatrice, lalo na sa aspeto ng pinansyal at edukasyon, hanggang sa ito ay maging ganap na dalaga. Ang kanyang desisyong ito ay pinuri ng marami, itinuturing siyang wara ng pagiging responsableng lalaki, isang tunay na pagpapakita ng kanyang kababaang loob at malasakit, kahit pa hindi niya obligasyon sa mata ng batas. Buhay bago ang kasikatan. Bago pa man marating ni Coco Martin ang rurok ng kanyang tagumpay sa mundo ng showbiz, matagal din siyang namuhay ng payak at puno ng pagsasakripisyo. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang kabataan ay ang kanyang pagtatrabaho bilang security guard at janitor sa isang kasino sa Alberta, Canada. Pinangarap niyang magkaroon ng mas maginhawang buhay para sa kanyang pamilya, kaya't sinubukan niyang maghanap ng kapalaran sa ibang bansa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dahil sa hindi na renew na visa, napilitan siyang bumalik sa Pilipinas. Isang pagbabalik na kalaunan ay naging simula ng kanyang pag-akyat sa bituin ng kasikatan. Edukasyon at pinagmula ng pangalan. Hindi lamang sa talento umaasa si Coco Martin, siya rin ay may matibay na pundasyon sa edukasyon. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa kursong Bachelor's Degree in Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts. Ang kanyang screen name na Coco Martin ay hindi basta napili lamang. Ipinangalan niya ito bilang pagpupugay sa dalawang idolo niya sa larangan ng musika, ang Asian pop diva na si Coco Lee at ang Latin pop sensation na si Ricky Martin. Pinagsama niya ang kanilang mga pangalan bilang simbolo ng inspirasyon at paghanga, at sa paglipas ng panahon, ang pangalang Coco Martin ay hindi lamang naging tanyag, kundi naging tatak ng husay at integridad sa larangan ng sining. Pahayag ng paglilinaw, ang katotohanan sa likod ng mga balita ukol kay Coco Martin. Kamakailan lamang, kumalat sa iba't ibang social media platforms ang balita na di umano inasangkot sa isang malubhang aksidente ang minamahal nating aktor na si Coco Martin. Marami ang nabahala, nagluksa, at agad-agad na nagbahagi ng mga mensahe ng pagdadalamhati, kahit hindi pa napapatunayan ang katotohanan sa likod ng mga balitang ito.
Ngunit nais naming bigyang diin at linawin sa lahat ng taga-subaybay at tagahanga. Ang balita tungkol sa aksidente ni Coco Martin ay isa lamang maling impormasyon at walang katotohanan. Walang opisyal na ulat mula sa kanyang pamilya, management, o mga lehitimong news outlet na nagkumpirma ng ganoong insidente. Lahat ng kumakalat na balita ay pawang haka-haka at bahagi lamang ng walang basehang paninira sa social media. Kaya't hinihikayat namin ang lahat na maging maingat at mapanuri sa pag-share ng mga impormasyon. Piliin natin ang mga mapagkakatiwalaang source upang hindi tayo maging kasangkot sa pagpapalaganap ng maling balita. Isang pagmuni-muni, paano kung totoo? Hindi maikakaila na sa likod ng ating paghinga ng maluwag, nariyan pa rin ang malamig na katotohanan, paano kung isang araw, totoo nga. Kung totoong mangyari ang ganoong trahedya, siguradong mababago ang mundo ng showbiz sa Pilipinas. Si Coco Martin ay hindi lamang isang aktor, siya ay isang simbolo ng pagsusumikap, pangarap at katatagan. Maraming tao, hindi lamang tagahanga kundi pati mga ordinaryong Pilipino, ang humuhugot ng inspirasyon sa kanyang kwento, mula sa pagiging isang simpleng security guard sa Canada hanggang sa pagiging kinikilalang teleserye king ng kanyang henerasyon. Kung siya ay mawalan tayo ng biglaan, para tayong mawawalan ng isang malaking ilaw sa industriya ng sining. Isang paalala ito kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga natin sa mga taong nagbibigay saya, inspirasyon, at pag-asa sa atin, habang sila ay kasama pa natin. Kaya naman habang naririyan si Coco Martin, habang patuloy siyang bumubuo ng mga obra, at habang patuloy siyang nagpapalaganap ng kanyang talento at kabutihang loob, iparamdam natin ang ating pagmamahal, suporta, at pasasalamat. Huwag tayong maghintay ng trahedya bago natin ipakita kung gaano natin sila pinahahalagahan.